Magandang araw gabi sa inyong lahat. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Inday. At magbabahagi rin ako sa inyo ng kwento ng aking ina na itago na lang natin sa pangalang Chona. Nangyari po ito noong bata pa lamang siya kasama yung kanyang kapatid na tawagin nating Tita Lydia. Sa tanda niya ay nasa 11 anyos pa lamang daw siya noon. Samantalang 7 taong gulang naman si Tita. Pareho silang nakatira sa Sorsogon ng mga panahong yon. At dito nga nangyari yung ibabahagi kong kwento. Nang mga panahong yon, may kalibliban pa yung baryo. Kakaunti yung mga kabahayan at maging yung mga taong nakatira sa kanilang baryo. Wala ngang ibang kalapit bahay noon si nanay dahil may kalayuan nga yung agwat ng susunod na bahay mula sa kanila. Dahil nga roon, madalas na nakakalaro ni nanay itong tita ko, kaya't gano'n na lamang kalapit yung kanilang loob sa isa't isa. Tuwing gabi naman, maaga silang natutulog gayong wala rin silang ibang magawa dahil madilim nga yung paligid at tanging gasera lamang yung nagsisilbi nilang ilaw. Kahit ganoon, hindi naman natatakot yung mga magulang ni nanay dahil sa loob ng halos 2 dekadang nakatira sila sa baryong yon, wala naman silang naging problema. Kampante rin sila lalo na tuwing gabi, kahit na madilim nga yung kanilang paligid. Hindi man lang sila nangangamba. Sa kadahilanang yun din ay maging sina nanay at Tita Lydia ay nakasanayan na rin yung pamumuhay nila roon. Gawa ng walang gaanong tao sa kanilang baryo, wala ring ibang magawa. Madalas ay kapag humantong na nga yung mga 7 ng gabi, ay tulog na rin sina nanay at tita. Pinagsasabihan rin kasi sila ng kanilang mga magulang na matulog ng maaga at nang hindi sila antukin kinabukasan. Pero isang pagkakataon nga noon, kahit anong pilit ni nanay na makatulog, ay hindi niya magawa dahil hindi raw siya dinadalaw ng antok. Mahimbing namang natutulog noon si tita, kaya't hinayaan lang siya ni nanay. Nahiga na lamang siya sa may tabi ng kanyang kapatid at naghintay na antukin ito. Makalipas yung mga halos 10 minuto, ay hindi pa rin siya makatulog. Napatingin na lamang siya sa kanilang nipang atip at doon itinoon yung kanyang atensyon. Habang nakatingin nga siya roon, napansin niyang may maliit na butas pala ang kanilang bubong. Pero binaliwala lang niya yon at nagpatuloy siya sa kanyang pagmumuni-muni. Nasa ganong estado nga siya nang sa hindi niya inaasahan ay may narinig siyang tila may kung anong nahulog sa kanilang bubungan. Naghintay nga siya sa mga mangyayari at walang ano-ano nga noon, may narinig na siyang mga pagyabag sa kanilang bubungan. Nagtaka yung nanay ko kung anong hayop nga ba yung naroon at bakit pabalik-balik ito ng lakad doon. Magsasalita na sana siya at itataboy kung anumang hayop yung nasa bubungan. Ngunit natigil yung mga pagyabag na kanyang naririnig. Ilang minuto ring walang naging ingay sa bubungan, kaya tinayaan na lang din niya. Pero ganoon na lang yung gulat ng nanay ko dahil nang mapatingin siya sa kanilang bubungan, sa bahagi kung saan may maliit na butas, ay meron siyang napansing tila gumagalaw roon. Lumusot raw sa butas yung naturang bagay, kaya tinitigan yun ni nanay. Hindi niya talaga inialis yung kanyang tingin sa bagay na gumagalaw hanggang sa napagtanto nga niyang tila humahaba yun. Pababa raw yun sa butas at parang naisabutin sila mula sa kanilang higaan. Habang pahaba ng pahaba yung naturang bagay na parang naisabutin sila, may kung anong malapot raw na likido yung nahulog mula rito at tumama sa braso ng nanay ko. Hawakan na sana ni nanay yung likidong yon, ngunit nang sumingot siya ay may naamoy siyang malansang samyu mula roon. Nagtaka si nanay kung ano nga ba yung naturang likido, kaya't pinunasan na lamang niya yon. Inamoy pa nga niya yung kanyang braso at halos maduwal na nga siya
dahil sa mabahong amoy nun. Dali-dali na siyang tumayo at sinubukang hampasin yung pinagmumula ng likidong tumama sa kanya. At nang mampas nga ni nanay yung bagay na pababa sa maliit na butas, nagulat siya dahil tila mabilis raw itong bumalik pa itaas. May kung ano rin siyang narinig na tila umungol doon kaya't nakaramdam na siya ng takot. Walang ano-ano rin. Nagsimula naman yung pagyabag sa kanilang bubungan. Dahil nakaramdam ng kakaibang kaba si nanay, naisipan niyang takpan ng telang ginamit niyang pamunas yung butas ng kanilang atip. At nang matapos niyang gawin yon, hinugasan raw niya yung kanyang braso at bumalik na sa higaan nilang na magkapatid. Nawala na rin daw noon yung pagyabag sa kanilang bubungan. Kaya't kahit papano ay hindi na rin siya nabahala. Bahagya naman daw siyang kumalma hanggang sa unti-unti na ring mawala yung kaba. Nahiga na lamang siya at iniisip kung ano nga ba yung kanyang nakita. At kung ano yung malapot na likidong tumama sa kanyang braso habang siya ay natutulog. Kinabukasan, nang magising si nanay kaagad niyang tinignan ang kanilang atip. Napansin niyang wala na nga roon yung nilagay niyang tela sa butas kaya't hinanap niya yon. Nakita ni nanay yung tela kaya't naisipan niyang tignan kung may bakas ba ng likidong ipinahid niya roon. At ganoon na lamang yung gulat ng aking ina nang makita niyang parang may bahid ng dugo. Naalala niya ang malansang amoy na namoy niya ng nakaraang gabi. Kaya't napailing na lang po ito. Napaisip siya kung anong hayop kaya yung nasa bubungan nila at bakit humahaba yung dila nun. Isa pang dagdag na naisip ni nanay kung bakit ganoon nga ba kabaho yung likido mula sa kung anumang hayop na yon. Hindi na nga nagawang sabihin ni nanay sa kanilang mga magulang yung tungkol sa bagay na yon. Naging abala rin kasi sila sa pagtulong sa kanilang ina. At naglaro pa nga sila ni tita. Naisip din ni nanay noon na baka nagkataon lamang yon at baka siya nga yung pagalitan ng kanyang ina. Kung sakaling malamang gising pa ito ng mga oras nang mangyari yung mga ganon. Nagpasya na lang din siyang matyagan yung paligid nila sa mga susunod na gabi. Kung maulit pa nga yung ganong pangyayari. Hindi nga nabigo noon si nanay dahil ng mga sumunod na gabi. Naulit na naman yung ganong pangyayari. Kapag nasasaksihan niya yung ganon, mas pinipili na lamang niyang manahimik at matyagan yung paligid. Madalas nga rin niyang hampasin kung anumang bagay na humahaba mula sa kanilang bubungan. Ang pinagtataka nga lang niya noon, tuwing ginagawa raw niya yung paghampas doon, ay mabilisan yung bumabalik sa butas at may naririnig siyang umuungol sa kanilang bubungan. Sa kadahilan ng yon, hindi na nga nakapagpigil si nanay at napatanong na siya sa kanyang mga magulang. Noong una hindi siya binibigyan ng pansin ng mga ito. Pero nung muli siyang magtanong at ikwinento pa nga yung kanyang nasaksihan at naranasan ito tuwing gabi, ay pinagsabihan na lang din siya ng kanyang mga magulang. Ayon pa sa mga ito, kapag nangyari ulit yon ay wag nang magdadalawang isip si nanay. Nagisingin sila. Dagdag pa ng kanyang ama, kung tama nga ba yung kanyang kutob, ay posible raw na manganib yung kanilang buhay. Dahil lamang sa nilalang na yon. Dahil baka kung ano pa nga yung gawin nito sa kanila, lalo na't ginagamit raw nito yung kanyang dila. Ipinaliwanag din ng ama ni nanay sa kanya na posible talagang dila ng aswang yon, yung kanyang nakikitang yon, na lumulusot nga sa may butas ng kanilang bubungan. Kaya't kailangan raw nilang mag-ingat. Nang tanungin naman ni nanay kung ano nga ba yung tungkol sa nilalang na tinutukoy ng kanyang ama, noon din ay sinabi nito na baka aswang yung nilalang na yon na pabalik-balik sa kanilang bahay. Natakot si nanay sa sinabi ng kanyang ama at naging mapagmatsyag na lamang siya noon, lalo na tuwing gabi. Dahil may ideya na nga siya kung ano nga ba yung nilalang na madalas na nasa kanilang bubungan. Kapag nakakarinig siya ng ingay mula roon, ay ganoon na lamang yung kanyang takot na nararamdaman.
At kapag ganoon, sinusubukan daw niyang puntahan yung kanyang mga magulang upang gisingin ang mga ito. Ngunit kapag ginagawa naman niya yon, mabilis naman daw na nawawala yung kung anumang ingay sa kanilang bubungan. Maging yung nakita niyang bagay na lumulusot sa butas ng kanilang bubungan ay nawala na rin. Naging tahimik na rin yung kanilang paligid. Kaya't mas pinipili na lang din niyang bumalik sa kanyang higaan kapag ganon. Hanggang sa isang gabi nga noon, napakalinsangan daw ng kanilang paligid. Dahil doon ay hindi makatulog yung nanay ko at maging yung tiyahin ko. Nakahiga na sila ng mga sandaling yon at inaantay na lamang na dalawin sila ng antok. Pero lumalim nga yung gabi at hindi pa rin nila nagagawang makatulog. Ganon nga yung estado nila nang makarinig sila ng pagyabag sa kanilang bubungan. Kinabahan kaagad noon yung nanay ko dahil alam niya na posibleng aswang yung nasa bubungan nila. Hindi pa muna siya gumalaw dahil ayaw niya ring takutin yung tiyahin ko. Palapit ng palapit noon sa butas ng kanilang atip yung mga pagyabag. Kaya't bumangon na nga si nanay at saka pinagsabihan si tita na aalis muna siya upang puntahan at gisingin yung kanilang mga magulang. Yung kasalanan naman din kasi nila ay hindi pa rin nila inayos yung butas na nasa kanilang bubungan. Tumango na lamang sa kanya yung kanyang kapatid. Kaya't dali-dali na rin siyang bumangon at maingat na naglakad palabas ng kanilang kwarto. Hindi na nga nagawang pagsabihan ni nanay si tita sa kanyang gagawin kung sakaling makita nito yung posibleng dila ng aswang. Nalulusot sa butas dahil kampante naman siyang lalayuan din nun yung kanyang kapatid. Nang makarating nga siya sa kwarto ng kanilang mga magulang, ay hindi na nga siya nagdalawang isip na gisingin yung mga ito. At saktong nagising nga yung kanilang ama't ina nang marinig nilang napasigaw si Tita Lydia sa kanilang kwarto. Nakaramdam ng takot noon si nanay dahil sa pagsigaw ng kanyang kapatid. Dali-dali silang bumalik sa kwarto na yon at sa hindi inaasahan, nakita nilang nagpupumiglas si tita at nahihirapan na sa kanyang paghinga dahil sa kung anumang bagay na nakapulupot sa kanyang leg. Sinubukan niya ring alisin yon ngunit hindi nga niya magawa. Mabilis na kumuha ng itak yung ama ni nanay at ang kanyang ina naman ay nilapitan si tita at saka sinubukang tulungan. Wala namang nagawa yung nanay ko noon kung hindi yung panoorin yung kanyang kapatid, gayong takot na takot din siya ng mga sandaling yon dahil sa kanyang nakikita. Noong makabalik na nga yung kanilang ama, walang pag-aalinlangan niyang pinutol yung dila ng aswang na pumupulupot sa leeg ni tita. At nang magawa niya iyon, nakarinig sila ng pag-ungol sa kanilang bubungan na animoy nasaktan dahil sa ginawa ng kanyang ama. Nawala naman noon ng malay si Tita Lydia habang hawak-hawak ng kanilang ina. Malakas ngang napamura yung ama ni nanay at tila hinamon yung aswang na nasa kanilang bubungan. Walang takot daw itong lumabas ng kanilang bahay upang harapin yung naturang nilalang. At noong wala na nga si lolo, ay lumapit daw si nanay sa kanyang kapatid. Kitang-kita naman nila yung leeg nito na merong sugat na dumudugo na dahil sa higpit ng pagpulupot ng dila ng aswang dito. Noon din, umalingaw-ngaw daw yung malansang samyo ng likidong naiwan sa leeg ni tita at pinunasan nga nila ito agad. Pero kahit anong punas daw nila ay hindi daw mawala yung mabahong amoy na iyon. Nasa ganong sitwasyon nga sila nang may magkakasunod na mura silang narinig mula sa kanilang padre de pamilya. Dahil doon, naisipan ni nanay na silipin kung ano nga bang ginagawa ng kanyang ama sa may labas ng bahay. Ganon na lang yung gulat niya nang makita yung kanyang ama na animoy may tinataga ng paulit-ulit. At nung tignan niyo ni nanay, mas nagulanta nga siya nang makitang isa yung maitim na nilalang. Hindi man niya lubusang makita kung ano nga ba yon. Batid niyang aswang yung nilalang na pinagtataga ng kanyang ama. Inakala ni nanay na mapapatay ng tatay niya yung aswang na yon. Ngunit hindi nga nitong nagawa
nang magkaroon ng pagkakataong makatakas yung nilalang. Nagawa kasing kalmutin ng nilalang yung dibdib ng kanyang ama at nagawa pa nitong itulak ito dahilan para matumba si Lolo sa lupa. Mabuti na nga lang at hindi na ito inatake pa ng aswang at mas pinili na nga nitong tumakas. Napasigaw na lang si Lolo noon sa aswang na yon at sinabihang wag na itong babalik pa dahil kapag ginawa pa niya yon, papatay na siya ni Lolo. Nung wala na nga yung nilalang ay pumasok na rin si Lolo sa kanilang bahay. Wala pa ring malay noon si tita habang ginagamot yung sugat na kanyang natamo sa kanyang leeg dahil nga sa dila ng aswang na pumupulupot dito. Maging yung ama ni nanay ay ginamot din yung kanyang ina dahil meron din daw itong sugat sa kanyang braso na nakuha niya nung tulungan nga niya yung tiyahin ko. Nang gabing yon, hindi sila gaanong nakatulog dahil panay daw yung pag-ungol ni tita gawa ng sugat nito. Kinabukasan ay mas pinili nilang dalhin sa manggagamot itong tiyahin ko upang masiguro yung kaligtasan nito. Binigyan naman daw sila ng gamot sa sugat nito. Naging maayos naman daw yung lahat. Pero dahil sa pangyayaring yon, ay naglagay na sila ng mga pangontra sa labas at loob ng kanilang bahay. Yung sugat rin na yon ay nag-iwan nga ng peklat sa leeg ng tiyahin ko. Yun yung bakas na naiwan sa kanya dahil sa mga nangyari ng gabing yon na maituturing naming muntik na ring kumuha sa kanyang buhay. Hanggang ngayon ay mabuti naman po yung lagay ng tita ko at may sarili na ring pamilya. Pero kapag nagkakasama po kaming magkakapamilya, madalas po naming mapagkwentuhan yung tungkol dito. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat.